Narito po ang bagong balita sa araw na ito, July 19, 2025. Drug war ni Duterte may kinalaman sa missing sa Bungero, bagyong Chrising aalis na, pero bagyong Dante ang papasok naman. Mainit na usap-usapan ngayon ang posibleng koneksyon ng madugong drug war sa missing sa Bungeros case. Pero bago pa man lumutang, sinilip na rin niya ng Senado noong 2022. Bago pa man lumitaw ang whistleblower na si Julie Dondon Patidanggan o alias Tutoy, meron nang nagsalita tungkol sa kaso ng missing sa Bungeros na may kaugnayan sa tanim droga. 34 ang nawalang cockfight enthusiasts mula 2021 hanggang 2022. Pero merong nadakip at eventually, nag-survive, yan si Alvin at Darwin Inden, o kinilala ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs bilang Inden Brothers, ang tumstigo sa pagdinig ni Senador Bato de la Rosa tungkol sa missing sa Bungeros mystery. November 18, 2020, pumunta raw sila sa farm ni bilyonaryo gaming tycoon Charlie Atong ang sa Santa Cruz, Laguna para sa isang derby. Dahil daw sa resulta ng sabong nila, sinuspetsahan sila ng game fixing na paulit-ulit tinanggi ng magkapatid kasama ang iba pa. Sabi po sa amin, mga mansotsope, yata kayo Sabi ko hindi naman po, kami po ay naglalaban dito, pabalik-balik na po kami dito. Pinapili si Alvin, mamatay na lang o mabuhay pero kaso ang kapalit. Bigla po may lumapit sa akin isang lalaki na hinalbut po ako sa ganito. Ang tanong po, kayo pa yung may entry ng game farm. Anong ginawa sa'yo? Hinalbut po ako bigla sa damit po. At dahil sa takot, pinili nilang makasuhan. Kinabukasan, inaresto sila ng ilang pulis at dinala sa isa umanong safe house na nasa Santa Cruz din. Saka sila dinala sa pagsanhan at pinaaresto sa mga barangay tanod doon. Ang kaso, violation sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Tinaniman umano sila ng shabu sa pick-up truck kung saan sila isinakay. Saka tinuro ng magkapatid sina Police Master Sergeant Michael Claveria at Patrolman Roy Navarte na di umano'y nagdanim ebidensya. Una nang sinabi ni Justice Secretary Boyeng Remulla na ang kaso ng missing sa Bungeros may intersection sa drug war. Pero sino nga ba ang mga pulis na tinukoy ni Alvin? Si Navarte ang isa rin sa 5 officials na sinampahan ng DOJ ng kasong kidnapping at robbery dahil sa pagkawala ng isa namang isang sabong master agent na si John Blasco noong 2021. Base sa Senate investigation, dati siyang assigned sa Provincial Intelligence Branch sa Santa Cruz, Laguna. Si Claveria naman naging bahagi rin ng kasong ito, pero di kalaunay na dismiss for lack of probable cause. Sa ngayon, patuloy pa rin ang investigasyon ng PNP sa mga sangkot na pulis sa kaso ng mga nawawalang sa Bungero. Totoo ba ang bagong batas na 20% pera sa bangko ang ikakaltas? Hindi totoo na 20% na buwis na ipinapataw sa kabuuan ng kung ano-anong pera mo sa bangko, sa ilalim ng bagong batas na Capital Markets Efficiency Promotion Act, CMEPA, Republic Act 12214, na naging epektibo noong ika-1 ng Hulyo taong 2025, ang buwis na 20% ay ipinapataw lamang sa interest income, yung kinikita ng pera mo habang nakadeposito sa bangko, hindi sa balance ng iyong account. Halimbawa, 100k ang pera mo, may interest itong 6,000 kada taon, 20% ng 6,000 ay 1,200 pesos, yan lamang ang ikakaltas nila, galing sa tubo ng pera mo. Samantala, habang patuloy na binabagtas ng tropical storm, Chrising, international name, WIFA, ang Hilagang Luzon, binabantayan ng PAGASA ang posibleng pagbuo ng panibagong weather disturbance sa susunod na linggo. Batay sa 2 linggong tropical cyclone threat potential forecast ng PAGASA, isang tropical cyclone light vortex, TCLV-1, ay maaaring mabuo malapit sa silangang bahagi ng northern Luzon sa loob ng PAR. Inaasahang lilipat ito pahilaga at may mataas na posibilidad na maging tropical cyclone sa unang linggo ng forecast period, mula ika-18 ng Hulyo hanggang 25. Ang sistemang ito ay tatawaging Dante, kapag ito ay naging tropical depression sa loob ng PAR. Sa ika-2 linggo,
Mula ika-26 ng Hulyo hanggang 31, ang TCLV-1 ay inaasahang lilipat patungo sa lugar ng Taiwan Ryukyu, bagamat ang posibilidad na maging tropical storm ay bababa sa katamtaman o mababa. Kasabay nito, maaaring magkaroon ng bagong tropical cyclone-like vortex, TCLV-2, sa hilagang silangan na bahagi ng PAR, ngunit nananatiling mababa ang posibilidad na maging tropical cyclone ito. Maaaring magkaroon ng isa pang posibleng vortex, TCLV-3, sa hilagang kanlurang bahagi ng monitoring domain ng PAGASA, na maaaring mga naiwang bahagi ni Chris Ng. Ngayong Sabado ika-19 ng Hulyo, sinabi ng PAGASA na magpapatuloy ang Tropical Storm Chris Ng na magdadala ng maulang panahon sa buong Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, at Ilocos Region. Ang Nueva Ecija at Aurora, gayon din ang nalalabing bahagi ng Northern Luzon, ay maaaring makaranas ng pag-ulan at bugso ng hangin. Inaasahan ang paminsan-minsang pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Central at Southern Luzon at Visayas. Sa ibang lugar, maulap na kalangitan, na may kalat-kalat na pag-ulan at posibleng pagkidlat-pagkulog. Sa pagitan ng Linggo ika-20 ng Hulyo, at Huwebes ika-24 ng Hulyo, sinabi ng PAGASA na lalabas na si Chris Ng sa PAR, gayunpaman, ang habagat ay patuloy na magdadala ng panakanak-ang pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Ang natitirang bahagi ng Luzon at Visayas ay asahan ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkidlat-pagkulog. Huwag po kalimutang mag-like at subscribe na rin po. Salamat po sa panunood.